Hi, good morning, good morning. Pasensya na dahil tagulan ngayon. Dahil tagulan ngayon, malamang sana safe kayo, hindi kayo binaha at sa mga bahaing lugar, mag-ingat kayo. Kasi kung titignan nyo to, kung titignan nyo to, ayan, sa helicopter siya oh, ano kaya ang nasa isip ng Pangulo dyan, no? Ano kaya ang nasa isip ng Pangulo dyan? Grabe. Tapos, ang lakas sa loob sabihin ng isang senador na binoto natin, ang lakas na loob sabihin, itigil muna natin, itigil na issue sa flood control na yan. Sa maleta-maleta na yan. Grabe. Ganon kalakas ang loob nila. Ganon kalakas, ganon katibay ang mukha para sabihin na itigil ang investigasyon sa flood control. Taon-taon. Ayan ang problema. Oh. Kitang-kita ng Pangulo yan. Sana to, ano kaya isip to, tatalong kaya siya? Sabi sa mga comment diyan, no, sabi, pinag-iisipan niya ulit kung anong klaseng project kontra baha. Yung ikamamatay ng karamihan dahil sa tingin ni BBM, dahil sa tingin niya raw ito si BBM, walang puso. Kinain na ng droga ang kanyang utak. Or pwede rin, sabihin niya, okay lang yan, ganyan talaga. Walang dapat sisisihin kasi natural calamity yan. Ayan ang mga linya ng nagbubulag-bulagan para pagtakpan ang issue sa flood control ng mga kawatan. Kawawa, ang nakita nyo sa, kanina, no daw balita eh, sa ulan kanina eh, mga alas 8. No daw balita, grabe. Ang Manila, ang Quezon City, ang bilis tumaas. Yan ang epekto ng nakawan sa dapat na iano sa flood control, yan epekto ng nakawan. Tapos sasabihin nila, itigil ang pag-imbestiga sa flood control na yan. Di ba? Sino ang ano dyan? Ang pinakaano, di ba si Marcoleta? Pinakulong nila. Diyan pa ba hindi magpi-people power? Diyan pa ba hindi pa ba martial law? Tingin ko martial law na yan. At alam ko marami akong sang-ayon. Maraming sasang-ayon sa akin. Alam mo, parang nakatingin lang siya dyan, no, na parang, ano kaya nasa isip niya dyan? Sasabihin niya kaya, natural lang yan? Yan ang ano eh, um, paulit-ulit na ginagamit nila eh. Yan talaga. Wala daw dapat sisihin. Kasi, natural calamity. Oo, ang ulan, ang bagyo, natural calamity yan. Pero yung mga ginagawa na kontra baha, kontra ulan, dapat na ipapatupad yun. Kasi hindi naman natural calamity yun eh. Hindi mo natin talaga kukontrolado ang bagyo. Malakas na ulan, di ba? Pero ano ba ang tanong dyan? Ang tanong dyan, natural din ba dapat napalpak ang flood control? Mga baradong drainage, mga proyekto na bilyon-bilyon ang halaga, pero walang epekto. Di ba? Wala. Bakit? Ghost project. Dahil sa nakawan, kayong mga binabaha, kayong mga bahain ng lugar, yung mga prone area na bahain, at may iba, may landslide pa eh, sa mga probinsya. Sumama kayo sa amin sa rally natin sa gaganapin na The Big One. Lapit na 'yon. Kasi pwedeng tayo ang magsimula ng pagbabago. Silang binoto natin, tayo may gawa, siguro tayo din ang may malaking rason para paalisin sila doon. Palitan. Tayo naman talaga ang dapat eh. Kaya kung gusto niyo matapos sa mga ganyan, nakawan, mga ano na yan, mga palaging hindi makatarungang pagpapakulong sa mga politiko na kalaban nila, gusto niyo mabago yan, do something. Yun lang ano natin ang dapat na gawin natin. Kasi kapag wala tayong gawin, wala. Tuloy-tuloy lang yan. Gusto niyo ba? Hanggang 2028 pa, ganyan? Oh, ngayon, kalahati na ng taon. Pero, sunod-sunod na yan. Hanggang December, tag-ulan na yan. Tapos, pag makaligtas kayo ngayon, paano susunod? Anong gagawin natin? Be ready na lang ba ulit? Galingan na lang natin sa paglilimas? Galingan na lang ba natin sa ilag-ilag sa baha? Sabi ko na nga sa inyo eh, ako,
yung bahay ko dati sa tinitirahan namin. First time ko maranasan sa tagal namin nakatira doon, lumipat na gawa kong ilipat ang pamilya ko dito sa hindi bahaing lugar. Kasi nasaksihan ko through the years, parang first 5 years, kasi 13 years ako doon eh. First 5 years, hindi binabaha, napakalayo. First 3 years, binabaha na yung labas. Tapos, sumunod ulit ang 2 taon, ayun na, pinapasok na yung loob ng subdivision. Tapos, yung sumunod pa naman natitirang taon, ayun na, binabaha na kami. Hanggang sa konting ulan na lang, binabaha na naman ang loob namin. Yun nga, nasaksihan ko ang hindi inaasahan na pagbaba ko, yung sopa, yung ilan, naglalango yan. Ay, ang hirap makarecover sa sitwasyon na yun. Ayoko na maranasan yun, kaya nagawa kong ilipat ang pamilya ko sa hindi bahaing lugar. Kayo, kaya nyo din yan. Kaya nyo din yan. Kung anong paraan, nasa inyo na yun. Ngayon, kung talagang wala, siguro kaya natin palitan ang namumuno sa pamamagitan ng pagrarally ng The Big One. Malapit na yun. Yun yung lagi kong inaano kasi yun lang naman ang paraan natin eh. Wala tayong magagawa eh. Tignan nyo, dahil sa kumakalat na malakihang rally na magagawa ng INC, sa pangunguna ng INC, tapos susundan ng ilang mga grupo, yan, naka-red alert sila. Red alert ang PNP, red alert ang AFP. Malamang mas matindi ang gagawin nila, baka posibleng di umubra ang rallyista, posibleng umubra. Kasi pagka dyan ng AFP, pwede na iharang yung mga equipment nila doon eh. Either tank or mga container na malalaki, yung container na 'di ba? Ang dami. Pero ano't ano pa man, magugulat yan sila sa dami ng tao, sa dami ng magrarally, umulan o umaraw man sa panahon na yon, magugulat yan sila sa dami ng nagrarally. Um, yan, tignan nyo si presidente. Tignan nyo presidente natin. Tayo, either mawala tayo ng mga gamit, may mawala sa pamilya, lumubog, pati ang bahay mawala. Siya hindi yan tatapak sa lupa, hindi yan tatapak sa baha. Naka-helicopter yan pag maulan. Pag mainit, pwede yan pumunta sa Amerika para magpalamig din lang. Ganun lang gagawin yan eh. Talagang hindi niya tayo maaabot. Hindi niya tayo maaabot. Kaya sana, ingat-ingat kayo kung nasaan man kayo. Hindi pa tapos ang ulan eh. Kasi ano pa eh, sabi kayo na sa balita, papalis na. Pero, ewan ko, baka hanggang bukas pa yan eh. Baka nga mag-cancel pa ng mga pasok ng mga estudyante. Pero gano'n pa man, ang maganda doon, tumitigil-tigil naman siya. Hindi siya yung bugso na isang ulanan na napakatagal, huhina, tapos biglang lalakas ulit. Basta di natigil. Ngayon kasi malakas eh, tapos biglang titigil siya. Katakot. Para sa mga area na binabaha, nakakatakot. Kaya sana, kayo na bahala sa sa caption sa sa ano ni presidente diyan. Yung iba kasi sabi, ano kayang gagawin ko, tumalong kaya ako? Sabi nung iba. Akala ko nga di ako makakapag-video kasi minomonitor ko yung sa garahe tsaka yung sa taas kasi baka tumulo or doon baka may hangin kasing kasama eh. Eh gano'n pa man, safe naman. Sana safe din kayo at sa mga bahain na lugar, sa mga pang-ingatan niyo po ang inyong mga kasama sa buhay, lalo mga bata. Pag tag-ulan, lalo pag malakas ang bagyo, wag na wag kayong magiging kampante kasi mahirap na, baka mahuli ang lahat. Mahirap na. Kung wala talagang choice, ang mga gamit na lang ay sacrifice. Kung wala talagang choice, sobrang laki talaga yung bahay, evacuate. Evacuate na lang. Yun na, gano'n talaga eh, gano'n gumagana ang ano natin dito sa Pilipinas bilang isang mahirap na Pilipino.